nakasara yung pintuan ko. Ayan, sabi nga po ng ating Panginoon, dito sa ating pinag-aaralan, na kung sa atin po, come before Him with joyful song, sabi po yan sa verse na kultura kung saan sinabi, si Yahweh ipupurihan, paglikuran siya pusa, lumapit sa harap niya, umawit ng may tuwa. So dito po yung pinakikita na kung saan individually and congregational singing should be done primary to the Lord. So kung tayo po personal na tayo, meron po personal na pagpangnig sa ating Panginoon, o kasama po naman tayo sa ating mga kongregasyon, sa ating loob ng iglesia, ang ating pong pinapupurihan dapat ay exactly na kung saan ay ginagawa natin yung lalo higit sa ating Panginoon. Hindi sa mga taong nasa paligid, hindi sa mga worship team, kundi andun ang kung saan ay dapat sa ating nakatuon lang sa ating Panginoon. Sabi nga po, with joy and out of conscious awareness is the presence. Ano po, yung andun yung kung saan ay nagagala ka, may kagalakan ka, andun yung kagalakan mo na pag umaawit sa ating Panginoon na wala kang tinitingnan, hindi makakalapit mo habang tayo nasa isang congregation o tayo individually, wala kang pakialam sa paligid mo. Kundi ang alam mo, napupuri ka sa ating Panginoon. Nasa sarili man tayo, individually, na andun naman po tayo sa ating mga pinalalagyan o sa ating congregational, sa ating mga sambahan, ay wala tayong ibang tinitingnan dito. Kundi puso't isipan natin sa ating pagsamba na kapitang mata, walang iba tayong pinapupurihan kundi ang ating Panginoon. Dapat yun po ang ating maging attitude. Sabi nga po, with joy and out of conscious awareness of presence. Sabi nga po, sa pag-awit po natin, we must remember that He created us and redeemed us. Sa ating po lagi pagkapuri sa Kanya, maalala po natin lagi na tayo tinubos. Tayo po nilikha ng ating Panginoon at hindi sa paglikha, kundi sa pagdating ng nga pa, dahil nagkasala nga po tayo ng mga ating mga unang mga magulang, ay tayo po tinubos ng ating Panginoong Jesus. At yun po yung kagalakan, yung sentro lagi ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Sabi po kasi, come before Him with joyful song, ano po, sa verse 1, in song we remember that He created us, redeemed us, and that we are now His people, and He is our shepherd. Tayo yung kanyang mga nilalang, tayo yung kanyang mga anak, at siya yung ating nagpapastol sa atin. Kasi sabi po na birthday, o si Yahweh ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo kanyang lahat, tayong lahat ng nilalang. Lahat tayo bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. We are His shepherd. Ano po, tayo po yung kanyang mga pastol na kung saan ay siya yung ating pastol. We sing of His love. Kumakanta tayo ng pagmamahal, ng katapatan na kung saan ay magtatagal hanggang kaya nga po sabi nga po, His love endures forever. Kagaya nga po nung inawit kanina sa ating initial na pagpasok. Diba? His love endures forever. Kung makikita po natin sa atin pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga po dito sa aklat po ng Efeso chapter 5:19, sabi po dito, kung titingnan po natin sa Efeso chapter 5 verse 19, sabi po dito ni Pablo sa Efeso, ay sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamagitan ng mga salmo, mga himno at mga espirital. Buong puso kayong umawit ng papuri sa ating Panginoon. So, dapat nga po hindi lang maging ritual yung ating pagpupuri sa ating Panginoon, kundi buong puso po tayo na kung saan ay nagpupuri sa ating Panginoon. Hindi lamang kung saan ay dahil meron na nakakapanood sa iyo, nakatingin sa iyo, o meron kang kung saan ay para makita ng mga tao kung talagang sumasamba sa Diyos. Hindi po ganun. Dapat tayo, personally, andun yung ating pagsamba. Yung ating pagsamba, sinabi nga po dito sa Efeso na ito ay kung sing to the Lord. All spiritual song, both in church and in private, should be first and foremost directed to God as prayer of praise and petition. Kaya nga po yung ating pag-awit para na din po tayo na kung sa inananalangin at tayo po ay tunay na andun yung ating pananalangin at pagpupuri lagi sa ating Panginoon. Ano po? Sabi nga po, songs of praise and petition, pray, a spiritual song can be manifestation by the Holy Spirit. Kaya nga po minsan habang tayo maawit, maun puso tayo na kung inaawitan ng ating Panginoon at andun yung kamunyang kapuspusan, di ba? Hindi po natin nakukontrol, makikita po natin, lumuluha na tayo. Napapaiyak na tayo without any reason, hindi natin alam na kung saan andun na po pala na napupuspos na po tayo ng banal na espiritu sa ating pag-awit at andun na lumuluha na po tayo sa ating personal man, sa ating devotion, or sa ating congregation, sa ating pong buong pananambahan sa loob ng iglesia. Sabi nga po, singing spiritual song is means of dedication. Teaching, give thanks and praying. Na-edify po ang Panginoon pag tayo umaawit.
At tayo po, sabi nga po dito, ay natuturuan tayo. Nagpapasalamat at patuloy na sa ating panalangin, sa ating pag-awit, sa pagpupuri sa Kanya, ay yun po kasangkap na po pala ng ating pagsasalamat, pagpupuri sa Kanya. Kung atin pong babalikan, mula po sa uklat ng mga sa chapter 1 hanggang sa kapanahonan, lagi na lang makita po natin sa Haring David, hindi pa siya hari. Hanggang sa maging hari siya, hindi nawala yung kanyang pagpupuri sa ating Panginoon. Kahit nga po siya nagkasala sa harapan ng ating Panginoon, ando na kung saan sa kanyang pagkakasala, pinuri pa rin natin ang Panginoon. Gumawa pa rin siya ng awit sa paghingi ng kapatawaran sa kanyang pagkakasala. Kasi nga po yung Psalm 51, ito po yung kanyang paghingi ng kapatawaran sa ginagawa niya pagkukulang sa ating Panginoon nang siya ay magkasala sa buhay at po sa buhay po ni Bathsheba. Ano po? So, yun po, ano mga sitwasyon, kaya nga po natin, mapipil po natin sa ating mga kapatid, may karamdaman, may kabigatan, may problema. Pero ito po ang magiging kalutasan sa atin. Sabi nga po, singing spiritual song, ay andun nga po na kung saan ay, it is na kung saan ay, kabila ng ating mga nagaganap sa buhay po natin, in innermost being po natin, dapat meron pa rin po tayong kagalakang umaawit sa Kanya. Ito po yung sign na kung saan tayo nagmamature as a Christian. Isang senyales na tayo po nagmamature na kung saan anumang bagay na nagaganap sa anumang kayos o kaguluhan sa buhay po natin, nagaganap physical, pero sa innermost being po natin, ay ito po yung paanyaya sa atin, di po baga, na kung saan sabi, speak to another, with one another with psalm, hymns, and spiritual song. Sing and make music in your heart to the Lord. Yung pag-awit po sa ating Panginoon sa kabila ng ating mga nagaganap physical sa atin at kung tayo umaawit sa innermost, ang kapayapaan sa buhay po natin ay nandun sa ating po mga sarili. Kung saan ay andun nga po na kung saan ano maganap, nagaganap sa ating kapaligiran, andun, may payapa po tayo. Bakit? Na andun yung ating patuloy na pagpupuri, pagdakila sa ating Panginoon. Sabi po dito, the goal of singing, ang layunin daw po ng pagkanta ng mga awiting makalangit, hindi po para entertainment. Hindi po para ma-entertain yung kapwa natin individually, kundi we are worshiping and praising God. Tayo sumasamba at pinupuri natin ang buhay ng Diyos sa buhay po natin. Kaya po, as a Christian, dapat meron na po dito tayong live personal song. Meron na po tayong mga sa ating sarili ay meron na tayong personal na awiting na lagi nating inaawit whatever circumstances. Ano mang mangyari, nakahiga pa lang tayo, meron na tayong sariling awit ating puso na inaawit natin sa ating Panginoon. At yun po yung magiging daan para tayo ay magkaroon ng kapayapaan at kagalakan sa buhay po natin. Dahil bakit? Inaawitan natin yung buhay na Diyos na nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng kaayusan sa bawat buhay po natin. Ito po kasi yung nakakita ko dito na kung saan kasi po wala pong nakatala kung sino po ang nagsulat dito po sa aklat ng mga awit chapter 100. Sabi nga po, anonymous po ang sumulat dito. Kaya po, ang sabi nga po ay dito sa pagdikanyang ito, wala siyang sa sumulat, wala siyang ginawa, kundi ang mapapurihan ng ating Panginoon. At yun po ang ibinabahagi din po sa atin. Yung lagi tayo umawit ng may kagalakan sa ating Panginoon. Sabi nga po ay siya yung kanya na kung saan ay tayo yung bayan niya at kabilang sa kanyang mga kawan na kung saan ito po yung gusto ng ating Panginoon. Kaya nga, we sing His love and faithfulness will continue forever. Ito po yung magpapatuloy hanggang sa kung saan, sabi nga po, hanggang magpakailanman. Kasi nga po, sabi nga po ay, yung kung wala na tayo dito, wala na tayong gagawin at kung tayo kasama ng ating Panginoon, sabi sa Bible, wala na po na tayong gagawin kundi umawit, magpuri sa kaharapan ng ating Panginoon. Sa verse, sabi nga po dito, sabi ulit, dito po sa verse 3, pinakikita nga po dito, o si Yahweh ating Diyos, ito dapat malaman tayo, kanyang lahat tayo nilalang. Tayo po, sabi nga po, God is our creator. We did not create ourselves. Many people live as though they are the creator and center of their own little world. Marami po ang mga tao, makikita po natin, yung mga tao na walang pagkakilala pa sa ating Panginoon, talaga parang sila nakasentro lang sa buhay nila. Yung mga taong walang pagkikilala, pagpupuri sa ating Panginoon, sila ay nabubuhay sa sarili lang nila. But they don't know na kung saan ay hindi nila naunawaan na mayroong lumikha na kung saan ay dapat maging sentro ng kanilang mga buhay. Dito po sabi, the mindset leads to greedy possessiveness.
Yun nga po, kanilang kaisipan ay yung kanilang sarili lang, kanilang iniisip. Kagaya nga po sa mga naging issue po natin sa panahonan. Kung yun po mga taong yun na kung saan ay nagiging sentro ngayon ang usapan sa ating bansa, kung sila po ay makikita po natin, kung sila po ay merong Kristo sa puso, hindi po nila magaganap sa kanila yun. Hindi sila magkakaroon ng greediness o yung sariling ngangari lang. Ano po? Kasi nga po, yung mindset daw po ng mga tao na kung saan ay walang pagkailala sa ating Panginoon ay andun nga po na their mindset leads to greedy possessiveness and everything should be taken and lost hope itself. So, ayun po, ano po yung nagaganap sa kanila? Sa kapanahonan. Sa palagay po kaya natin, ando po nakakatulog pa po sila sa himbing sa kabila ng mga isyong nagaganap na buong bansa ay ang galit at puot ay nasa iilang taong namumuno sa ating bansa. Ano po? Kaya ayun po, tayo po na kung saan ay tunay na dito po may apply nga po natin bilang isang mga children of God. Ano? Tayo po yung pamilya ng Diyos na dapat tayo nga po yung patuloy na kung saan ay magbigay ng patuloy na maging asin, sabi nga po, maging asin at ilaw tayo ng ating kapaligiran. Kaya po, nandito tayo para po tayo patuloy na sumamat na nalangin sa ating Panginoon. Tayo po yung maging tagapamagitan sa nagaganap sa ating kapaligiran. Sabi nga po dito, but when we realize that God created us and give us all we have, we will want to give the others to God gave to us. Ano po? Gabi yung kumpagay, kung ano yung ibinigay sa atin dapat, ay kung ano yung nararanasan din po natin, ay dapat maiparanas din po natin sa ating kapwa. Maibahagi. Sabi nga po kasi dito sabi po dito, but when we want to give others, but when we realize that God created us, kung maunawahan daw po natin na tayo nilikha ng Diyos, at tayo binigyan ng at ibinigay niya ang lahat para sa atin, sabi po dito, we will want to give others as God gave us to us. So, dapat sa puso't isipan natin ay maibigay din natin kung ano yung nararapat sa ating kapwa. Sabi po sa 2 Korinto, na kung saan na sinabi din po ni Pablo sa 2 Korinto 9:8, ito po yung ginagamit din sa pagbibigay. Ano po? Sabi po dito sa 2 Korinto chapter 9 verse 8, ay ito po ay minsan madalas din po ginagamit sa ating offering, sa ating pong pagbibigay sa loob ng simbahan. Sabi po nga po dito ay magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong kapangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang-gawa. So andun po, makita po natin mga kapatid, na tayo binibiyayaan ng ating Panginoon. Kaya yung, kumbaga sabi nga po, we must share our blessing. Bahagi din po natin ang ating natatanggap. Kasama din po dito. Sabi nga po, we are freely received, nakatanggap po tayo ng libre, magbahagi. We must be freely give to others din also. Hindi lang po sa financial, hindi lang po sa material, kundi ano po ba yung pwede pa natin maibahagi sa ating kapwa. Kaya sabi nga po dito, then, if it's lost, we still have God and all He give us. Sa kabila na lahat ng ito, at tayo po ay patuloy na kung saan ay naandun na kung saan ay nagbibigay sa atin, alalahanin po natin, andyan pa rin lagi ang Diyos na kung saan nakakakita sa ating ginagawa. Sabi nga po, God alone is worthy of being worshipped. Kasi po sinabi po niya sa verse 4. Sabi po sa verse 4, pumasok sa kanyang templo na ang kanyang puso'y nagdiriwang, umaawit sa mga papuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. God alone is worthy of being worshipped. What is your attitude toward worship? Ano nga po ba yung nagiging attitude natin? Paano tayo sumasamba sa ating Panginoon? Personal intention lang po ba? O meron tayo talagang puso na kung saan ay, dahil yun ay kilala natin si God na kung saan ay pupurihin natin siya ng buong kagalakan. Whatever the circumstances, basta yung puso natin, hindi dahil may hihingin tayo, hindi dahil meron tayong problema, hindi dahil na kung saan ay may kaguluhan tayo, kundi magpupuri tayo sa Diyos dahil siya yung Diyos ng Diyos. Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Di po baga? Kaya nga ang sabi, are you just going through emotion o andun nga po baga sa pagpupuri baga natin, ito bagay emosyonal lang o kung bagay wala lang, kumanta lang, reluctant ka lang, alam mo lang yung awit, kumakanta ka lang, pero hindi ka, wala lang sa puso mo, sa bukay, naturang puso mo na umaawit ka sa ating Panginoon. Ano po, nakita po natin dito na, ito pong mga awiting ito, pag po tayo ay naandun nga po sa isang lugar na kung sa sumasamba sa ating Panginoon, dapat sa buong oras ng ating pagsamba, alalahanin po natin Diyos ang ating pinupuri. Diyos ang ating pinararangalan. Dahil kita niya tayo, walang narilihim sa Kanya. Lahat tayag sa Kanya kung tayo tunay na
sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Kaya sabi nga po, dito sa ating aklat ng mga awit na ito, 100, this shall tell us that remember that God goodness. Dapat maalalahanin po natin na ang Diyos natin mabuti at andun na po ang pagsamba natin ay kasangkap lagi ng pasasalamat at pagpupuri sa Kanya. Hindi lang sa ating mga labi, kundi buong puso nga natin siyang pinupuri, dinadakila dahil kilala natin yung lumikha sa atin. Kinikilala natin, sinasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan. Opo, humihingi tayo, pagsamba natin, kasama na nga po yun, na tayo may gustong hingi, may panalangin, pero higit sa lahat, gusto ng ating Panginoon yung buong pusong pagsamba sa Kanya. Sabi nga po, itong mga awit na ito, the Psalm 100 ay tell us to remember God's goodness independently and then worship with thanksgiving and praise. Sa lagi, kumbaga, ito ang pinakang ano po natin dito ay yung awit lagi ng pagpupuri, pasasalamat sa Kanya sa lahat ng aspeto ng buhay po natin. Hindi lamang sa mabubuting bagay tayo magpapasalamat, kundi aawitan natin siya, sasambay natin siya dahil siya yung Diyos. Hindi sa anong pamambangan, kundi siya yung Diyos na kung sa Diyos na Diyos natin, na kung sa yung kanyang kalikasan ay tayo yung kanyang nilikang kawangis niya, na tayo yung unang sasamba, magpupuri, dadakilain, pasasalamatan ang Diyos na makapangyarihan. So yun po, ang nakita ko dito na kung saan ay awit ng pasasalamat at pagsamba sa ating Panginoon. So, purihin po ang ating Panginoon, tayo po yung manalangin. O dakilang Diyos, Ama namin nasa langit, patuloy nga po kami na kung saan ay pinupuri ka namin. Patuloy nga po, O Diyos, na nagpapaalala ka sa amin, na ngais mo na ikaw nga po, O Diyos, ay lagi naming awitan ng may kagalakan. As we united with you, O Lord Jesus, kung paano kami pinag-isa mo, Lord Jesus, patuloy na dinadakila namin, O Diyos, ang iyong katapatan. Yung aming pong hinaharap, our future is safe in your hands, Panginoon. At nga po, mamuhay kami na kung saan ay malaging nagdideklara sa aming pong mga buhay na kung saan ang walang magagawa sa amin ang kaaway dahil ikaw po yung Diyos na sumasa amin. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan na kung saan ito po ay nagbabantay sa aming isipan, sa aming puso. You are God of peace and guard our heart and mind, Panginoon. And every anumang espiritu ng anxiety, sickness, that attack na kung saan ay nangyayari sa mga bawat isa sa amin, ito po'y binobreak namin, ito po'y hindi namin pinapayagan, bagkus ito po aming pinakawala sa aming mga katauhan at sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, O God. Every day we encounter with you, Lord. Empower us to serve you, O God, sa iba't ibang aspeto, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, for moving with us. Patuloy kang kumilos sa bawat isa sa amin, sa aming pamilya, sa aming bansa, sa aming kinalalagyan. Because you are God of Israel and you are our God, Panginoon. Ikaw din po ang sa pangalan ng Lord Jesus. Ikaw lang din po ang aming Panginoon ng bansang Pilipinas, ng Panginoon namin dito sa platform na ito, God. At tunay nga po, we acknowledge your presence always na kami nagkakatipon, Panginoon. Salamat, Holy Spirit, for empowering us. Thank you, Holy Spirit, for the wisdom and knowledge that comes from you alone. Pagpalain ang aming mga kapatid na kangailangan ng iyong kapagkasalinga. Salamat po, Ama, sa iyong pagsambat papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you po, Ma'am Annalyn. Back to you po. God bless everyone.